Inis akong nag-iimpake ng gamit ko. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang pananaw niya sa aming mga katulong. Nagtatrabaho ako para sa pamilya ko, hindi para insultuhin lang ng mga kagaya nila. Mas magandang umuwi na lang ako sa probinsya kaysa ang magtrabaho sa isang katulad niya. Nang naimpake ko na lahat, nilabas kong cellphone na binigay ni Tia at tinawagan ito. Unang ring pa lang nang sumagot agad ito. "Hello Tia," bati ko. "Napatawag ka, Mariposa." Alam ko nagtataka ito dahil magkasama lang kami noong isang araw. "Uuwi na po ako ng probinsya, Tia," agad kong sabi. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. "Ha? Bakit? Anong nangyari?" "Mahabang kwento, Tia." "May ginawa ka bang kalokohan dyan?" Umiling ako na para bang nakikita niya ako bago sumagot. "Wala po, Tia. Kilala niyo po ako." "Eh bakit uuwi ka ng probinsya? Paano ang trabaho mo? Pinayagan ka bang umalis?" "Ayoko na pong magtrabaho, Tia. Miss na miss ko na po sina Inang at mga kapatid ko. Ilang buwan na rin po ako dito kaya medyo may ipon na po ako." Pagsisinungaling ko. "Sigurado ka ba sa desisyon mo? Kilala kita, Mariposa. Hindi ka aalis dyan nang wala kang balidong rason." "Opo, Tia. Sigurado na po ako." Sagot ko at inignora ang huli niyang sinabi. "Nagpaalam ka ba ng maayos kina Mr. Salvacion?" Kapag kuha na tanong nito. "Hindi pa po, Tia. Hinihintay ko pa po na dumating sila." "Maganda ng trabaho mo dyan, Mariposa. Bakit ba pabigla-bigla ka na lang aalis?" "Sabi ko nga po sa inyo, Tia, namimiss ko na po sila. May ipon na po ako sa ilang buwan kong pagtatrabaho. Magtatayo na lang ako ng konting pwesto sa palengke." "Hay nako ka, Mariposa. Alam kong hindi lang yan ang rason mo. Kaya magsalita ka na, kilala kita." Napabuntong hininga ako sa sinabi ni Tia. Talagang kahit anong pagsisinungaling ko, mahahalata at malalaman niya pa rin. "Wala po talaga, Tia. Baka mamayang madaling araw ang uwi ko. May ipapasabi po ba kayo kay Inang?" Pag-iiba ko ng usapan para hindi na ito mangulit pa. "Wala naman, Mariposa. Paghanda ka nang sabihin, nandito lang si Tia." "Opo, Tia. Kaya mahal na mahal kita eh." Kahit papano napangiti ako nang makausap ko siya. "Naku, nang bola ka na naman, Mariposa. O siya, sige. Nagluluto kasi ako ng gabihan nila kaya busy ako, anak. Tawagan mo ko kapag paalis ka na. Mag-iingat ka sa biyahe." "Opo, Tia." Pinatay ko ng tawag at nang hahapong napaupo sa kama. Pinagmasdan ko ng kabuuan ng kwartong pinaglagian ko sa mahigit 10 buwan. Sa totoo lang, nasanay na ako. Kaso kung ganyan din lang naman pala kaliit ang tingin ng tao sa mga katulong ay wag na lang. Mas nanaisin ko na lang na kumayod ng triple sa probinsya. Tumayo na ako't lumabas ng kwarto para tanungin kung dumating na sina senyora. Pagbungad ko, nakita ko nakatayo sa senyorito sa dining area. Hindi ko siya pinansin at dumiretso kina Lola. Tinabihan ko si Lola at tinulungang buhatin ang dinadala nito. Nang mailapag na namin ito sa lagayan saka ako nagtanong. "Lola, dumating na po ba sina Senyora Claudia?" Tanong ko. "Oo, kani-kanina lang. Bakit mo na itanong?" Nagtataka din balik tanong nito sa akin dahil ngayon lang ako nagtanong sa pagdating ng aking mga amo. "Kakausapin ko lang po sana, Lola." Malungkot na sagot ko at umupo sa silyang malapit dito. "Ganun ba?" Tumango ako sa sinabi niya. "Nasaan na po siya ngayon?" Nakanguso ng tanong ko dahil parang nagdadalawang isip na naman ako. "Nasa opisina niya sa itaas." Sagot ni Lola at tinuloy ang ginagawa. "Sige po, Lola, pupuntahan ko po muna." Paalam ko. Tumango lang ito at hindi na nag-abala pang lumingon sa akin dahil busy na siya sa kanyang niluluto. Paglabas ko ng kusina, nadaanan kong nakaupong senyorito at mga kasamahan niya sa sala. Tinawag ako ng isa sa mga kasama niya kaya napahinto ako. "Hi, Mariposa." Bati nito sa akin na ikinatingin ko lang at matipid na ngumiti. "Dito ka na muna para makakwentuhan ka naman namin. Kung okay lang sana sa'yo." Nakangiting alok nito sa akin na ikinailing ko naman. "Hindi po pwede, Senyorito Ezequiel. Ang mga katulong ay hindi po dapat nakikihalubilo sa mga katulad niyong mayayaman. Sinasahuran po nila ako para pagsilbihan kayo, hindi para samahan at mag-enjoy kasama niyo." Mahabang sagot ko tumingin ng diretsyo kay Senyorito Jared habang sinasabing mga katagang yan. Nakita ko namang natahimik ito kaya sinamantala ko nang magpaalam. "Kung wala po kayong ipag-uutos ay aalis na po ako, mga senyorito. Ipatawag niyo na lang po ako kapag may iuutos na kayo. Salamat." Sabi ko't yumuko sa kanila bago ako tumalikod at umakyat ng hagdan patungo sa opisina ng senyora. Pagdating ko sa may pinto, agad akong kumatok. "Pasok!" Maiksing sagot ng nasa loob.
Pumasok na ako't sinara ulit ang pinto. Magandang gabi po, senyora. Kinakabahang bati ko. Magandang gabi din sa'yo, Mariposa. Maupo ka, bakit ka na pa rito? Isinantabi niya muna ang ginagawa niya tumarap sa akin na nakangiti. Magpapaalam na po sana ako, senyora. Nakayuko sabi ko. Magpapaalam? Saan ang punta mo? Magkikita ba kayo ng Tia Marta mo? Sunod-sunod na tanong nito sa akin na ikinailing ko. Hindi po, senyora. Magpapaalam na po ako dahil aalis na po ako sa trabaho at uuwi na po ako sa probinsya. Malungkot na sabi ko at pinaglaruan ng mga daliri ko sa kamay. Ano? Aalis ka na? At babalik sa probinsya? Bakit? May nagawa ba kaming ayaw mo? Sabihin mo lang, Mariposa. Nagtatakang tanong niya sa akin. Wala naman po, senyora. Namimiss ko na po kasi ang inang at mga kapatid ko. 10 buwan ko na po kasi silang hindi nakikita. Pagsisinungaling ko. Pwede ka namang magbakasyon lang kung gugustuhin mo silang makita. Huwag ka na umalis sa trabaho mo, Mariposa. Napakabait mong bata at mahirap na makahanap ng katulad mo. Natuwa naman ako sa huling sinabi nito. Kahit papaano, naibsan ang galit na nasa puso ko. Uuwi na po talaga ako, senyora. Doon na lang po ako magtatrabaho. Tanggi ko sa suggestion nito. Mataman niya akong tinignan at pinakatitigan bago nagsalita. Bakit biglaan atang pag-alis mo? Samantalang napakasaya mo pa kahapon at sinabi mong gusto mo dito. May nangyari bang hindi ko alam? Kunot noon niyan tanong sa akin na ikinailing ko ng sobra. Wala po talaga, senyora. Namimiss ko lang talagang pamilya ko. Pagpipilit ko dito. Okay, may 1 linggo kang bakasyon. Pwede kang umuwi ng probinsya nyo. Pero pagkatapos ng 1 linggo'y babalik ka dito. Sabi nito na ikinalaki ng mga mata ko. Po? Tanong ko kaagad. Malinaw naman ang pandinig mo, iha. 1 linggong bakasyon. Tatanggapin kong pag-alis mo dito sa mansyon kung balido ang rason mo sa pag-alis. Madali lang naman ang solusyon ng dahilan mo. So kailan ang alis mo pa uwi? Pinal na sagot nito sa akin. Napabuntong hininga na lang ako dahil nakikita kong desidido si senyora sa sinabi nito. Nakangiti ito sa akin habang naghihintay ng sagot. Mabait si senyora, kaya mahirap ko siyang tanggihan. Mamayang madaling araw po, senyora. Nahihiya ng sagot ko dahil alam kong alam niyang nagsisinungaling lang ako sa dahilan ko. Nakita kong tumayo ito at pumunta sa isang cabinet. Binuksan itong drawer at may kinuha saka bumalik sa harapan ko. Natulala ako nang may inabot siyang ilang libong pera. Agad ako umiling at tinabig ito pabalik. May pera pa po ako, senyora. Huwag na po kayong mag-abala. Nahihiyang sambit ko. Nakikita ko naglakad ito papunta sa akin at tumigil sa mismo harap ko. Para sa'yo talaga ito. Pati si Manang at Lara ay tatanggap din ng ganito kaya huwag ka nang mahiyang tanggapin. Nakangiti nitong sabi at kinuha ang kamay ko. Inilagay nito yun sa palad ko at pinagsalikop ng 2 kong palad. Para hindi mahulog ang pera saka siya nakangiting bumalik sa lugar nito at umupo. Napakalaki na po ng halaga nito, senyora. Hindi makapaniwalang bulalas ko habang tinitignan ng perang nasa kamay ko. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakahawak ng libong pera. Hindi ko po ito matatanggap. Sabi ko't akmang ibabalik sana ito nang tumingin ito ng matalim sa akin. Grabe, may pinagmanahan talagang anak nila. Sabi ko sa'yo yan, pinaghirapan mo ding makamit yan sa matyaga mong pagsisilbi sa amin ng pamilya ko. Pag hindi mo yan tinanggap, hindi kita papayagang umuwi ng probinsya. Sige ka. Babala nito kaya agad akong sumagot. Aba, senyora, wala na pong bawian. Pinayagan niyo na po ako kanina, hindi ba? Isusumbong ko po kayo sa asawa niyo. Sabi ko na ikinatawa nito. Sige na, Mariposa, madami pa akong ginagawa. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Mamimiss kong kakulitan mo. Bumalik ka kaagad ha? Pagtataboy nito sa akin habang nakangiti kaya napangiti na din ako. Opo, senyora, salamat po dito. Mabibilan ko na po si inang ng mga gagamitin niya at maiiwanan ko na po sila ng malaking halaga. Salamat po, senyora. Walang tigil na pasasalamat ko dito at lumapit sa kanya at yumakap na mahigpit. Yumakap naman ito pabalik at tinapik-tapik ako sa balikat. Kumalas na ako at nakangiting nagpaalam dito at tuluyan na ako umalis. Isinuksok ko muna ang pera sa bulsa ko bago ako tuluyang bumaba ng hagdanan. Napatingin silang lahat sa akin habang bumababa ako ng hagdanan. Para tuloy akong prinsesang tinitingala ng mga naggagapuhang prinsipe. Naiilang naman ako nang makita ko matamang pagtitig ni senyorito sa akin kaya nagmandali na akong bumaba. Dumiretso na ako sa kwarto ko at nagkulong doon hanggang sa makatulog na ako. Nasa tapat na ako ng bahay. Pinagmamasdan si inang nang nagtitinda sa harap ng bahay. Hindi muna ako nagpakita o kumibo man lamang. Gusto ko kasi siyang makita at matitigan ng maayos.
Mula kasi nang mamatay si Itay, bihira na lang itong tumawa. Ngumingiti naman ito kaso hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Nang magsawa akong pakatitigan si Inang, ngumiti ako't hinanda ang sarili ko sa pagsigaw. Inang! Sigaw ko na nakapagpatigil dito't lumingon-lingon sa paligid. Nang makita niya ako, lumaki ang mata nito't kinusot-kusot pa. Ako'y namamalikmata nga lang ba? Tanong nito sa sarili niya at kinusot na muli ang mata, saka pinakatitigan ako ng mabuti. Nang makita niyang pangiti ko, napangiti na din ito't dali-daling tinawag ang mga kapatid ko. Patricia! Carla! Rosario! Ang ate niyo! Sigaw nito't hindi magkumahog na lumabas ng tindahan para salubungin ako. Bakit Inang? Ano nangyari kay ate? Humihingal na tanong ni Patricia kay Inang. Halata mong nagmadali ito sa paglabas dahil may uling pa ito sa pagmumuka. Dumating ang ate niyo! Salubungin niyo siya! Madali kayo! Masayang sigaw nito sa mga kapatid ko. Nang dumakong paningin ni Patricia sa gawi ko ay napamulagat ito't hindi makapaniwalang nakikita niya ako. Ate! Sigaw din ito't nauna na nagtatatakbo palapit sa akin. Masyado siyang galak na makita ako. Kaya hindi na niya napansin ang paglabas din ng dalawa at ang pagtakbo ding paglapit nila. Kaya ang resulta, nagbanggaan silang tatlo. Agad ako lumapit sa kanila habang tumatawa. Nagmadali naman silang tumayo at sabay-sabay na yumakap sa akin. Ate, namiss ka namin na sobra-sobra. Akala namin hindi ka na uuwi. Naiiyak na sabit ni Patricia sa akin habang nakayakap. Siya ang pangalawa sa aming magkakapatid. Masayahin at maganda din katulad ko. Oo nga naman ate. Butit nakauwi ka na? Tanong ni Rosario. Siya ang pangatlong pinakamatanda sa amin. Hinihintay ko magsalita si Carla pero hindi ko ito nahintay. Agad kong inangat ang mukha nito. Hindi na ako nagulat na makita kong umiiyak ito. Siya ang iyakin naming bunso. Tama na bunso, huwag ka na umiyak. Andito na si ate. Inaaway ka ba nitong dalawa? Nakangiting tanong ko dito at ginulong mahaba din itong buhok. Hindi ate ha? Siya kaya lagi nang aaway sa amin. Kahit itanong mo pa kay Inang. Depensa ni Rosario at masumigpit ang yakap nito sa akin. Totoo ba yan Carla? Tanong ko na ikinangiti nito at nag-peace sign sa harap ng mukha niya. Napailing na lang ako sa inasta niya. Umiyak tapos biglang nangiti. Aba, may saltik din atang kapatid ko. Tingnan mo yan ate, kawawa kaya kami dyan. Pagsusumbong ni Patricia sa akin. Tama na yan at baka kung saan na naman mapunta ang usapan niyo. Baka gusto niyong buhatin ang mga dala ng ate niyo at papasukin siya sa loob ng bahay. Ang dami na namang naglipa ng mga mata at bubuyog sa paligid. Sambit ni Inang na ikinatawa ko. Hindi na kasi maiiwasan ng mga ganyan, lalo na sa probinsya. Agad namang nagsikala sa mga kapatid ko at isa-isang kinuhang mga dala ko. Lumapit ako kay Inang at yumakap ng napakahigpit. Pinapadama ko sa yakap ko kung gaano ko siya na-miss. Hindi ko na napigilan pang hindi umiyak. Sobrang na-miss ko kayo Inang. 10 buwan Inang. Hindi niyo alam kung gaano ako nangulila sa inyo. Litrato niyo lang niyayakap ko at ngayon totoong kayo ng yakap ko. Umiiyak na litanya ko. Tahan na anak ko. Miss na din kita na sobra. Hindi ko inaasahang darating din ang panahon na magkakasama tayo. Miss na miss kita anak ko. Iniharap ni Inang ang mukha ko sa kanya at pinunasan ng mga luha ko. Tahan na anak, pumapangit ka na. Natawa ako sa sinabi ni Inang kaya hindi ko maiwasang haplusin ang mukha nito. Inang, tawag ko. Nangangayayat ata kayo. May nakakain pa ba kayo dito? Agad kong tanong dito. Anak, hindi mo ata alam ang tumingin ng pumapayat sa nagkakalaman. Taas kilay na tanong ni Inang sa akin. Aba Inang, marunong ka na pala magtaas ng kilay ngayon. Natatawang po na ako dito na ikinahampas niya ng mahina sa braso ko. Luka-luka ka talaga anak. Pasok na tayo sa loob at nagpapiesta naman ng mga bubuyog. Mahinang bulong nito sa tenga ko, kaya napatawa na lang ako at sinabayan si Inang sa paglalakad papasok ng bahay. Pagpasok namin sa loob, napangiti ako nang makita ko silang nakaupo sa upuang gawa sa kawayan habang naghihintay sa akin. Ipinatong lang nila sa mesang gawa din sa kawayan ng mga dala ko. Alam kong naghihintay sila sa akin para buksan ang mga yon. Hindi kasi nila ugali ang mangialam ng mga gamit na hindi naman sa kanila. Pinaupo ko muna si Inang sa upuan bago ko inabot ang mga dala ko. Una kong binuksan ang puting plastic bag na malaki. Isa-isa ko nilabas ang mga damit na inipon ko ng ilang buwan at inabot sa kanila isa-isa. Nakita kong saya nila sa muka nang makitang mga pasalubong ko. Natawa ko na maghubad ang tatlo sa harap namin ni Inang at sinukat ang bestidang binigay ko sa kanila.
Pare-parehas ito ng disenyo ngunit magkakaiba lang ng kulay. Ang ganda ate! Namamanghang bulalas ni Patricia at umikot-ikot pa. Para na kaming prinsesa nito ate! Umiikot din sabi ni Rosario. Ang ganda ate, sobra! Paano kayo ni Inang? Wala kayong ganito? Tila nalungkot ito nang tanungin niya yan sa akin. Napangiti ako dito at nilabas ang dalawa pang bestida na gaya na sa kanila. Nakita kong pagkamangha sa mata nila nang buklatin ko't isukat ito sa harap nila. Ang ganda mo ate! Sabay-sabay nilang bulalas sa akin habang nagkokorte ang puso ng kanilang mga mata. Malit na bagay, nangiting sabit ko't sabay-sabay pa kaming natawa. Paano naman si Inang ate? Nakangusong tanong ni Carla. Aba, syempre hindi ko makakalimutan si Inang. Siya pa ba? Kung anong meron ng isa, dapat lahat meron. Masayang sabi ko at inilabas sa plastik ang isa pang bestida na parehas din ang disenyo sa mga bestida namin. Maraming salamat anak ko. Ang laki na nang naitulong mo sa amin. Patnubayan ka nawa ng Panginoon sa kabaitan mo anak. Umiiyak na sambit ni Inang. Tinignan ko ang tatlo't sinenyas ang gagawin. Sabay-sabay kaming apat sa pagyakap kay Inang habang hinahagod ang likod nito. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanila kahit pa mahirapan ako. Tahan na Inang, madami pa po akong dala. May mga tsokolate din ako imported galing kina senyora. Inipon ko lahat para may maiuwi ako sa inyo. Sabi ko na ikinakalas ng aking mga kapatid at tumingin sa akin na nakamulagat. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ko. Sa tanang buhay kasi namin ay ni minsan hindi kami nakatikim ng tsokolate. Totoo ate? Sabay-sabay ulit nilang tanong na ikinatawa ko. Napansin ko kasi nagsasabay sila sa pagsasalita mula pa kanina. Oo, totoo ang sinasabi ko. Para sa inyo lahat ng mga yun. Isa lang ang pakiusap ni ate sa inyo. Sabi ko, tinignan sila isa-isa. Ano yun ate? Kahit ano pa yan ate. Alam mo naman kung gaano kami kasunurin, hindi ba? Nagmamalaking sagot ni Carla sa akin na ikinangiti ko ng malawak. Gusto ko wag na kayo mag-aaway na magkakapatid. Kahit na anong mangyari. Nakita ko nakangiti silang tumatango sa akin kaya nagpatuloy ulit ako. At gusto ko makapagtapos kayo ng pag-aaral nyo. Gagawin kong lahat, maigapang lang kayo sa pag-aaral. May ipapangako nyo ba sa akin ang dalawang kahilingan ko? Tumingin ako kay Patricia, tinintay ang isasagot nito. Pangako ate, hindi ka namin bibiguin. Nakataas pang kanan nitong kamay at nangako sa akin. Sumunod kong tinignan ay si Rosario. Pangako din ate, hindi namin sasayangin ang pinaghihirapan mo para pag-aralin kami. Sabi nito't ginaya din ang ginagawa ni Patricia. Huli kong tinignan si Carla. Pangako ate, ipapakita namin sa iyo na hindi ka nagkamali sa pagpapaaral sa amin at oras na makapagtapos ako. Puto nito tumingin sa akin kay Inang at sa mga kapatid ko bago nagsalita ulit. Gagawin kong lahat para maihangin kayo sa kahirapan. Hindi ka na maninilbihan sa kung sino man ate. Magkakasama tayo hanggang sa huli. Nakangiting sabi nito tinaas din ang kanan nitong kamay. Pangako, sabay-sabay nilang sigaw at yumakap sa amin ni Inang. Nagalak ang puso ko sa mga sinabi nila. Salamat mga kapatid ko. Aasahan ko yan sa inyo ha. Sambit ko't hindi ko na napigilang mapangiti ng malapad. Masaya ako dahil napalaki kami ni Itay at Inay ng maayos. Inilabas ko pa lahat ng mga pasalubong ko sa kanila. Sobrang saya nila nang ilabas kong halos isang karton ng tsokolate. Sa 10 buwan kasing pamamalagi ko sa kanila, pag umaalis sila'y dumarating galing abroad ay may pasalubong silang tsokolate para sa amin. Iniipon kong lahat ng mga yun para maipadala sa kanila. Mabait lang ang Panginoon at nakauwi ako ngayon. Kung hindi siguro kami nagpang-abot ni Senyorito Jared, malamang wala ako ngayon dito. Ngayon ko napagtanto na lahat na nangyayari sa buhay natin ay may rason ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya at manalig. Walang problemang binigay ang Diyos na hindi natin kayang lutasin. Nakangiti na ako habang pinagmamasdan kong pamilya ko na masayang nagtatawanan habang nagsusubuan pa ng tsokolate. Gagawin ko lahat para lang sa inyo, Inang at mga kapatid ko. Basta makita ko masaya kayo, masaya na din ako. Nakangiting sambit ko't sumali na sa pakikipagkwentuhan sa kanila. Jared's POV. Frustrated ako ngayon. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya pero hindi ko magawa. Natatakot ako na baka hindi niya tanggapin at hindi ko siya masisisi dahil doon. Ako ay isang ganap na baliw para sa pagsabog ng walang anumang dahilan. At hindi ko rin maintindihan kung bakit ako naiinis sa araw na yun. Shit, mura ko. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Gusto ko siyang kausapin pero hindi ko alam kung paano.
paano ko naman siya lalapitan kung natatakot naman akong deadmahin niya lang? It's been 2 days at hindi ko pa siya nakikita at nakakausap. Ilang beses ko na rin sinubukang puntahan ito at kausapin, kaso sa sala pa lang ay umaatras na agad ako. Napasabunot ako sa buhok ko at nahahapong napaupo sa kama. Simula nang mangyari ang sagutan namin ay hindi na ako mapakali. I need to talk to her right now. Desididong sabi ko tumayo sa kama. Agad ako lumabas ng kwarto at kinakabahang tumungo na kusina. Pagdating ko doon hindi ko siya nakita. Si Manang lang ang nandun at nagluluto. Magandang umaga po Manang, nasaan po si Mariposa? Gulat ito napatingin sa akin. Nakakagulat ka naman iho. Si Mariposa ba? Tanong nito kinatango ko. Hindi ko nga alam kung nasaan ang batang yan eh. 2 araw ko na nga rin siyang hindi nakikita. Nanghihina ako sa sinabi nito. Ibig sabihin, umalis ito pagkatapos ng sagutang naganap sa pagitan namin. Hindi ko maiwasang murahin ang sarili ko. Tang naka Jared, what have you done? Mahinang sambit ko. Nang may maalala ako, agad ako nagpaalam kay Manang at tumakbo. Pabalik sa kwarto ko para magbihis. Kung tamang hinala ko, alam ni Ma'am kung nasaan ito. Nang makabihis na ako, agad akong umalis at nagpunta sa opisina ni Ma'am. Nagbabaka sakaling alam nito kung saan ko siya mahanap. Pagdating ko sa opisina nito, agad kong tinanong ang sekretarya nito nang mapansin kong wala si Ma'am sa loob. Good morning, Miss Sarah. Where's Ma'am? Tanong ko. Nakita ko naman tinignan niya munang relo bago sumagot sa akin. She's in the middle of the meeting with Santiago's Group and Companies. She'll be here anytime soon. Nakangiting sagot nito sa akin. Thank you, Miss Sarah. Hintayin ko na lang siya sa office niya. Sabi ko't naglakad na papasok sa opisina nito. Pasalampak ako na upo sa sofa at napabuntong hininga, hoping that Ma'am knows where Mariposa lives. Umaasang sambit ko. Sumandal ako't napapikit sa frustration sa nararamdaman ko. I need to think. Wala pang 1 oras nang marinig ko ang pagbukas ng pinto at pagpasok ni Ma'am. Agad ako lumapit dito tumalik sa pisngi niya. What brought you here, son? Nagtatakang tanong nito sa akin. I just want to ask something, Ma'am. And what is it? I think it's really that important dahil sinadya mo pa ako dito sa office ko. Nailing ako sa sinabi ni Ma'am sa akin. Not that much important, Ma'am. Nakita ko namang napa-o siya sa sinabi ko. Is that so? The Jared I used to know didn't budge here in this hour to ask some stupid things only. Tinignan nitong relo nito't napangiti. In this hour, I know you're in your bed and dreaming, so... Puto nito tinignan ako ng mataman. Mommy's right. Sa ganitong oras talaga'y natutulog pa ako. It's only 9 in the morning at bihira akong lumabas sa ganitong oras. And I don't visit Mom's office without an important or urgent reasons. Now I'm heck up. I know she'll only tease me. Magsasalita na sana ko nang marinig ko na siyang magsalita ulit. What's totally brought you here, Jared? Spill. Sanit at naupo sa upuang nasa harap ko. Can I? Napasabunot na lang ako sa buhok ko dahil hindi ko masabi o matanong ang pinunta ko. I know Mom will laugh at me. What? Naintrigang tanong ni Ma'am sa akin. Hindi pa rin ako nakapagsalita. I stayed silent for a couple of minutes. Napalingon na lang agad ako kay Ma'am nang magsalita ito. Let me guess. Tila nag-iisip na sabi nito at nilagay pa ang daliri sa baba nito. Ang sumunod na sinabi ni Ma'am sa akin ang nakapagpagulat ng tuluyan sa akin. Is this all about Mariposa? Nanunuksong tanong nito. No? Tangging sigaw ko. I mean yes. Mas lalo kong nakitang mapanuksong ngiti ni Ma'am sa akin. Stop grinning, Ma'am. Hindi bagay sa'yo. Inis na sambit ko nang nakapagpatawa sa kanya ng malakas. Okay. Sumusukong sabi ni Ma'am at tinaas pang kamay. Ngayon alam ko na kung bakit niya piniling umuwi at magtrabaho sa kanilang probinsya. Ngayon sabi mo sa akin, Jared, anong ginawa mo sa kanya? Naging seryoso na si Ma'am nang tanungin niya ako. I'm sorry, Ma'am. I didn't mean to do that. Paliwanag ko. I don't even know why I was angry seeing her with this girl. Seryosong sad ko tumingin sa glass wall ng opisina ni Ma'am. Nagkasagutan kami ng araw na yon at hindi ko sinasadyang insultuhin siya. Siniguan ko siya at ininsulto at hindi ko alam kung bakit ako sumabog ng ganun. Ang alam ko lang, naiinis ako kay Ezekiel. Nahihiyang amin ko at napayo ko na rin ng tuluyan. Hindi kita tinuro ang manlait ng tao, Jared. Pinalaki kita na may magandang ugali tapos ngayon, sinasabi mo sa akin ininsulto mo siya nang hindi mo alam kung bakit? That's absurd, Jared. Medyo galit na sabi ni Ma'am sa akin.
Alam ko na magagalit siya kapag nalaman niya pero kailangan kong tanggapin. It's all my fault. I'm sorry, ma'am. Nakayuko pa din sabit ko. You should be? My God, Jared. Ang bait niyang tao. Wala ka nang mahanap ang katulad niya. Now, how can you bring her back? Hindi ko makita ang expression ni ma'am dahil nakayuko ako. Ang alam ko lang ay galit ito. I don't know, ma'am. Kaya ako nandito. Nagbabaka sakali akong alam niyo kung saan siya nakatira sa probinsya. Yes, I know where she lives. Sabi nito tumayo sa pagkakaupo at pumunta sa mesa nito. Agad ako napatingin dito dahil sa sinabi niya. Ma'am, can you give me her address? Tanong ko. What will you do if I don't give it to you? Nakataas ang kilay na sabi nito tuluyan ang naupo sa swivel chair niya. Ano nga bang gagawin ko? Tanong ng utak ko. Natahimik ako't napaisip kung ano nga bang gagawin ko. I'm waiting, Jared, and you know how busy I am. Sabi nito tinatupag ng mga papeles sa harapan niya. Now I'm thinking, please ma'am, please, give it to me. Pakiusap ko. Tumingin siya sa akin na nakataas ang kilay. Wala akong maisip na isasagot dahil blankong isip ko't nag-iisa lang ang laman. Let her be, Jared. Tama ng ginawa mo, wag mo na siyang guluhin. Seryoso niyang sabit at tinapik-tapik ang ballpen sa mesa nito. Napabuntong hininga na lang ako. If you have nothing to say, son, you can go. Pagtatabi nito sa akin, hindi ako tumait na natili lang sa kinuupuan ko. I need to think of something else para makuha kong address niya sa probinsya. Tumayo ko't lumapit kay ma'am. Agad ko siyang niyakap at nilambing. I know it won't work for ma'am but at least I tried. Please ma'am, I need to apologize to her for what I did. Sobrang nagsisisi na ako sa nagawa ko. At gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Please, please ma'am, kahit ngayon lang. I badly needed it. Pagsusumamo ko, I'm really serious for getting her address pero ayaw ibigay ni ma'am. I'm sorry, son. Pero desisyon niyang huwag ipaalam kahit kanino. Napakalasakot na patayo sa narinig ko. Agad ako lumait naglakad na palabas. I'm so disappointed. Alam niya pero ayaw niya sabihin sa akin. I'm her son at tinahayaan niya ako magmakaawa. Inis akong humarap kay ma'am at nagsalita. Fine, ma'am. You don't want to give it to me? Then I'll find another way. Ngayon lang ako humingi na pabor na galing sa inyo, ma'am. Pero hindi niyo ako mapagbigyan. I even pleaded. Inis na sigaw ko. Don't use that tone on me, Jared. She warned me. Natauhan naman ako sa nagawa ko. I'm sorry, ma'am. Sumusukong hingi ko ng tawad sa kanya. Gusto ko lang namang malaman kung nasaan siya. Hindi niyo alam kung gaano ako nahihirapan, ma'am. 2 araw na. Hindi ako makatulog ng maayos kakaisip sa kanya. Kailangan ko talaga siyang makausap pero siguro kailangan kong humanap ng ibang paraan. Malungkot na saad ko humingi ulit ng tawad. I'm sorry for my behavior. I'll go ahead and thank you for the time, ma'am. Hindi ko ninintay pang sumagot ito. Nanlulumong naglakad ako palabas ng opisina at tulalang naglalakad palabas ng building. Papasakay na sana ako ng sasakyan ko nang mag-vibrate ang phone ko. Pagtingin ko, napakunot ang noo ko dahil si mama nag-text. Pagkabukas ko ng mensahe, napangiti ako ng malapad at tinalikan pang phone na hawak ko. Thank you so much, ma'am. You're the best. I love you. Ilang araw ako mawawala at pakiusap. Kung tatanungin ako ni Daniela, huwag mo sasabihin sa kanya kung nasaan ako. Ayoko sirain niya lahat. See you soon, ma'am. Mahabang mensahe ko kay ma'am na nakangiti. Agad ako sumakay at bumalik sa bahay para kumuha ng ilang gamit. Mag-iisang oras na nakalipas at binabagtas ko ng daan patungo sa probinsya ni Mariposa. I am hoping that I can bring her back. Ano kayang mangyayari sa muling pagkikita ni Mariposa at Jared? Mapatawad kaya siya ni Mariposa sa ginawang panginsulto ng binata sa kanya? Umiibig na kaya si Jared sa dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.